Magandang araw mga kababayan, magandang araw sambayan ng Pilipino. Kumusta po kayo? Naway na sa mabuting kalagayan pa rin kayo at malakas ang ating loob para harapin ang mga paghamon sa buhay na ating sinusuong sa araw-araw na pag-inog ng ating lipunan at komunidad. Maraming salamat mga kababayan sa inyong pagtitiwala at pagmamahal sa advokasya na pinangungunahan at sinasamahan na rin ninyo dito sa ating Ka Eric Celis YouTube channel. Advokasya para sa pagsusulong ng mabuting pamamahala, advokasya para sa paglaban sa korupsyon at pandarambong at mga abuso na ginagawa sa gobyerno laban sa taong bayan. Good governance and advocacy for fighting against corruption and plunder in government and abuse of authority and abuse of power at pagsusulong ng tamang agenda ng mga mamamayang Pilipino. Kaya po tayo nagsasama dito sa Balita at Talakayan with Ka Eric, and of course, mayroon din po tayong Facebook page na Jeffrey Ka Eric Celis. Ang isang account ko ay Ka Eric Jeff Celis. You can visit, you can view yung mga post ko rin po doon. And of course, dito naman po sa aming tandem ni Ma'am Lorraine Maribadoy ay ang Bigwas ng Agila 2.0. Ayan. Ang nagtatanong po na mga gustong sumuporta kahit sa maliliit na pamamaraan out of your voluntary and sincere solidarity para sa Bangon Sambayanan People's Advocacy Center na pinamumunuan ni Ka Eric, ang ating numero po ay 0916-308-7710. Uulitin po ni Ka Eric ang ating numero sa Bangon Sambayanan People's Advocacy Center, 0916-308-7710. Ruhilda Celis po, kay Langging na numero yan. At kami na po nagko-coordinate para sa ating mga activity support. Maraming salamat sa pagtitiwala at patuloy na pagsuporta. Sa puntong ito ay pag-uusapan natin itong gagawin na Senate Blue Ribbon Committee kasabay ng kasunod na araw na pagsasagawa ng special joint session ng Congress na ipinatawag ni Marcos Jr. Okay. Nakatanggap tayo ng mga ulat na nagbabanta na naman itong isa sa pinakamasugid at talaga namang atat na bulldog ni Marcos. Bulldog talaga. Itong si Melvin Matibag ng NBI, no? Simula nang ito ay naging NBI director, ay walang humpay at walang tigil ang mga ginagawa nito na mga pangingialam sa kaguluhang politika na ang may pasimuno ang boss niya na si Marcos Jr. At isa dyan ay ang mga ginagawa niyang pag-atake sa Senado, lalo na nung panahon na nandun si Senator Bato de la Rosa. At ngayon, nang lumantad muli itong 18 former soldiers na ngayon tinatawag na whistleblowers or mga witnesses, ay patuloy din ang kanyang panggigipit dito. Nagbabanta sila, kasama sila Erwin Tulfo, na illegal daw at walang authority ang gagawing Senate Blue Ribbon Committee dyan sa may isang hotel sa along EDSA or near EDSA. At ang basis nila dahil hindi nila kinikilala ang komitiba ni Alan Peter Cayetano. Pero teka muna, di po ba ang huling nagbuo ng talaga namang may Senate majority and openly elected in the plenary na may 13 na boto bilang duly elected as the constitutional mandate nila ang 13 senators versus doon sa 11 na mga naiwan noong May, I think that was May 11, no, mga kababayan, nang dumating si Senator Bato de la Rosa. Di po ba elected duly by the 13 senators in a plenary vote during the regular or the actual session na si Senator Alan Peter Cayetano ang magsisilbing Senate President, ang Senate President pro tempore or deputy niya or vice sa kanya ay si Senator Loren Ligarda, at ang Senate Secretary at Senate Sergeant at Arms were also elected during that time, including ang pagbubuo ng mga komitiba, which
ang Senate Blue Ribbon Committee ay napunta sa pamumuno ni Senator Pia Cayetano, Vice si Senator Dante Marcoleta, at nagkaroon ng subcommittee on flood control. Ang lahat ng yun po ay ginawa ng out of the authority given to that majority group by way of actual 13 votes ng mga senador in a plenary decision na kumpleto pa ang 13. Bago po isagawa nila Marcos ang pag-atake laban kina Senator Bato de la Rosa, forcing him to go into hiding and save him and keep safe for himself habang hindi pa nadidesisyonan sa Korte Suprema ang validity and legality of the ICC arrest order laban kay Senator Bato de la Rosa. And then pinakulong si Senator Jinggoy Estrada 4 days matapos po na inanunsyo ni Boying Rimulya na isasampa nila ang kaso. Automatic nandun na, nagkakaroon na ng kaso at nakulong na si Senator Jinggoy Estrada, non-bailable. Samantalang libreng-libre naman ang mga mastermind kagaya nila Romualdez at Marcos, walang ni isang kasong na isampa sa kanila at tameme na si Boying Rimulya. And then tumawid na si Chis Escudero, naghudas, naging duwag. No? And ngayong araw na ito, expectedly si Joel Villanueva or on the day mismo ng joint session sa June 17 ay ganon din ang gagawin, mga kababayan. Now, let's go dito sa pagbabanta ni Matibag at nila Erwin Tulfo na hindi daw nila papayagan, sabi ni Ben Dalo, Sylvester Stallone Tulfo. Ben Dalo, di ba? Yun ang kanyang quotation na sinangayunan man ng kolokoy na dating DOJ Secretary, ngayon Ombudsman na Boying Rimulya. Sumunod man siya sa hindi abogado at kolokoy na si Erwin Tulfo na dapat Ben Dalo tayo para daw masayahan ang tao. Ungas, dapat sinabihan siya ni Boying Rimulya dahil abogado ito si Boying Rimulya, sa UP Law pa naman ito nag-aral at nagtapos, na mayroon pong prinsipyo sa batas. Duralex sed lex. The law may be harsh, but it is the law. Bagamat ang batas ay mabigat at marahas at mayroon malaking epekto ito sa mga lumalabag, pero wala tayong magagawa, yan ang batas. No? Yan pong ibig sabihin ng Duralex sed lex. The law may be harsh, but it is the law. Dapat sinabihan yan si Erwin bend the law para naintindihan niya na we do not bend the law. Kaya nga, ngayon, ano po ang layunin nila? Matibag at Erwin Tulfo at mga kagrupo nila. Layunin po nila na i-discarril at nang hindi matuloy ang posible ito na ang huling Senate Blue Ribbon Committee investigation, sapagkat kapag nakuha nila ang 13 na maging 13 hudas na senador ni Marcos, by June 17 na magre-reorganize sila at mag-elect sila dahil 13 na sila, mga kababayan, itong mga senador ni Marcos, wala na po, mawawala na lahat ng mga bisa o anumang legitimacy ng mga komitiba na nabuo noon ng 13 pa ang grupo nila Senator Alan Peter Cayetano, at mawawala na rin po si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Kapag nangyari po yung maniobra ng sabotahe at kudita ni Marcos in the guise of joint session di umano sa darating na Miyerkules, June 17. Ano? Alam na natin ang agenda doon eh. Talagang paluhurin at lumpuin itong grupo nila Senator Alan Peter Cayetano at magiging Tracy Hudas na si Joel Villanueva. No, makaraan lang, sarap bakasyon, ano? Iwan ko kung kaninong pera ang ginamit. Pera ba niya? O may nag-sponsor? 4 na araw daw siya, no? Long weekend. Friday or Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday na umuwi. Sa Baguio Country Club, Presidential Penthouse, ha? Ang one night po doon sa Presidential Penthouse, 150,000 pesos. Wow! Tumataginting, ha? At hindi pa kasama ang splurge, kain, inom, pulutan, o kung ano pa, other expenses. So, mga 200,000 siguro a day. So, 1 milyon sa 4 na araw lang na bakasyon halos ni
Joel Villanueva. Alam na natin yon. So, mayroon sigurong nagmuni-muni daw siya sa Baguio City. Pag-usapan natin yan sa isang video natin. Kung gaano kawalang prinsipyo itong taong ito. Noong sa TESDA pa ito ay nasasangkot din ito sa maraming anomalya, hindi lang na-pursue. Kasi marunong silang gumamit ng kanilang tsapa, yung kanilang religious organization na nagiging bargaining chip nila ng tatay niya, ni Brother Eddie Villanueva, yung grupo nilang GIL, Jesus is Lord Movement. Naging political bargaining chip for negotiation for every administration yan. No, yan naman ang totoo talaga eh. Hindi na tayo magpapatumpik-tumpik. So, itong Senate Blue Ribbon Committee, guguluhin daw di umano ng mga pulis at ng NBI dahil may request di umano, allegedly, si Erwin Bendalo, Sylvester Stallone Tulfo, na wag itong payagan na gawin at posible arestuhin ang mga mag-participate na mga witnesses o resource persons di umano doon sa proseso na ito. Siyempre, mga senador, hindi nila pwedeng arestuhin yon. Mag-aalangan sila dyan unless magkakaroon ng altercation o tulakan o kiskisan at magkakaroon ng pang-aaresto na gagawin itong attack dog ni Marcos na si Melvin Matibag at ang mga taga-PNP. Ngayon, bakit po hinahabol at talaga na lang lahat ay gagawin ni Marcos at ng kanya mga tauhan, and including the use of state instruments like the NBI, DILG, PNP, DOJ para lang perwisyuhin, bulabugin, at nang sa ganun po ay mapahina at mapatiklop, mapaluod. Itong mga former 18 soldiers na to na tinaguri ang the brave whistleblowers and witnesses. Sapagkat talagang ang gusto ni Marcos, ayaw niya na magsiwalat at magsalaysay ng mga detalye ng katotohanan tungkol sa kanyang pagkakasangkot ng kanyang pinsan na si Martin Tambaloslos at ng mga detalye ng pagkakasangkot ng kanyang pamilya, kanyang asawa, ng kanyang anak, dito sa tinaguriang the biggest robbery of the government against the people and by the government against the government itself. 1.9 trillion pesos sa iskandalo ng mga ghost flood control projects in the last 3 years. Ayaw na ni Marcos yan na mabubuksan pa. Gusto niya ibaona ito sa limot, ibaona ito ng lubusan nang hindi na mapag-usapan. Pero tapos na eh. Alam na ng taong bayan kung sino ang totoong mastermind. Inaantay na lang ng mamamayan ang detalye kung gaano kalala, kalawak at kalalim ang naging sindikato na operations na ito. Kaya nga, takot na takot silang makabalik si Saldico sa Pilipinas ng buhay. Itong sila Romualdez at sila Marcos. Kasi nandun din po kay Saldico ang mas maraming detalye. And wag nating kalimutan ang involvement nitong 18 whistleblowers at ng 14 pa na lalabas o iba pang lalabas. Ang involvement nila at participation at knowledge ay nanggaling sa kanilang pakikilahok doon sa sindikato na operations nila Marcos at Romualdez through Saldico. Mga tauhan ito ni Saldico eh. And tumutugma ito sa mga naunang video revelations na inilabas ni Saldico. Pangalawa, kailangan po ipakita ni Marcos na nasa kanya pa rin ang kapangyarihan. May otoridad pa rin siya. To the point na kaya niyang gamitin ang pananakot and projection of having a state terrorism type of use of coercive apparatus of the government. Pag sinabi natin coercive apparatus, we're talking about the armed forces of the Philippines, the Philippine National Police, the NBI, the DOJ. Ayan. Mga coercive apparatus ng Estado ni Marcos yan. Ng gobyerno, no? Kasi may kapangyarihan yan, may batas na gusto nilang gamitin upang arestuhin ka at ikulong ka. Kaya coercive apparatus. So ito mga coercive apparatus ni Marcos, ginagamit niya para ipakita ang poder at kapangyarihan na siya pa rin ang may hawak. And pangatlo, they are pushing the narrative na itong mga 18 former soldiers na to at ang kanilang mga sponsor na mga senador, led by Senator Alan Peter Cayetano, ay involved sa destabilization or pagpapabagsak sa gobyerno or
pagkakaroon ng intentional na pagtutulak ng kaguluhan upang mapabagsak at mapatalsik sa kapangyarihan si Marcos Jr. Yan po ang nais nilang narrative kapag may kaguluhan, kapag mayroong mga ginagawang pag-aaresto o komprontasyon, ituturo nila yan sa mga destabilizers. Ang tingin nila, kailangan hulmahin ang public opinion na huwag kayong sumama sa mga rally na ito, sa mga pagkilos na yan, dahil magulo ang mga taong ito. Kaya nga tinatawag ni Senator Ping Lacson, si Senate President Alan Peter Cayetano, na may kakayanan na mag-udyok daw ng kaguluhan, ng uupat, no? Parang ang tawag dyan sa lumang mga katawagan sa mga political movement sa Europe, lalo na sa France, parang inihahalin tulad ni Senator Ping Lacson si Senator Alan Peter Cayetano sa isang agent provocateur. Yan. French term po yan, no? Agent provocateur, na nanggaling po sa mga nanggugulo noon sa mga pagkilos at mga protesta at mga social and political mobilizations na nangyayari noon sa France. At ganoon na rin ang ginagamit, no? Papasok sila sa mga grupo at organisasyon, then magkakaroon sila ng mga aksyon, mangbabato, maghahagis ng Molotov cocktail, mangrarayot, upang ang police forces at ang state security forces will be given justification na durugin by use of force ang mga pagkilos na mapayapa at start. So yan ang tawag po dyan ay agent provocateur. So the way Lacson is describing Alan Peter Cayetano, and in that description extends even sa ibang pang mga senador na ngayon ay naninindigan na hindi sila magpapasakop at magpapadikta kay Marcos Jr. at hindi sila sasama sa mga Judas group ng senador ni Marcos. Ang description ni Ping Lacson, agent provocateurs, no? Nang uupat, nang uudyok ng kaguluhan. And that is exactly ginagamit yan ni Matibag, nila John Vic Rimulya, ng ganong pananaw na hindi ito mga whistleblowers ang mga former soldiers at na mga witnesses na ito na sinasabi sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaya dapat kasuhan sila, aristuhin sila, at kung pwede, ipakulong na sila. And that is exactly how Marcos tries to mold the public opinion narrative na hindi dapat kapanipaniwala, hindi dapat suportahan, at hindi dapat niyayakap ng mga mamamayan itong 18 former soldiers, or tinatawag na the Brave 18 Marines, tawag din sa kanila ay the Brave Whistleblowers, upang hindi mag-develop ang malawak at malakas na suportang masa o suporta sa kilusan ng pagkilos ng mga mamamayan upang suportahan ang mga ibinubunyag nila. Yan ang narrative destabilisasyon. At kailangan sila ay hulihin o kailangan silang supilin ng batas. So abangan natin ngayon kung ang mga pulis magbarikada dyan sa isang private property, which I know isa itong hotel as far as I was told last night, dahil hindi ko pa ito napupuntahan, basta along EDSA lang daw ito or near EDSA. So mga Mandaluyong area yan or going Ortigas side, no? Diyan. So hanapin ko pa ito maya-maya lang. At sasama kami, magwi-witness kami doon kung ano po ang mga mangyayari dito sa area na ito. But we expect that there will be full deployment of police and NBI agents upang magsagawa ng tinatawag nilang law enforcement prevention and protection activities. Wow! Kanino nyo kami piniprevent at pinoprotect? Gusto nga naming palabasin ang katotohanan sa mga magnanakaw at mandarambong na nasa gobyerno. Mukhang kayo dapat ang manguna na tulungan ang taong bayan, tulungan itong mga whistleblowers na hulihin, kasuhan, ipakulong at parusahan ang mga mandarambong. Bakit ang mga naglalahad at nagbubunyag ng mga katotohanan ang siyang naiipit at nagigipit dito, mga kababayan? Ayan. So bantayan natin po ang update mula kay Ka Eric doon sa area. Titingnan natin kung saan ito patutungo, ano ang kahahantungan nito. But definitely, people are watching. Bagamat hindi lahat nasa lansangan, bagamat hindi lahat direktang aktibo sa pakikilahok sa mga aktual na mga mobilisasyon at pagkilos,
alam po natin na ang sentimiento ng taong bayan ay nasa tipping point na at kumukulo na ang galit ng mamamayan. Dahil puro na lang marumi at kaguluhang politika ang inaasikaso ni Marcos. Nothing has been done to improve the lives of our people. Lugmok ang ekonomiya, gumagapang ang agrikultura, bagsak ang ating mga presyo ng ating peso value, lugmok na at hirap na hirap ang taong bayan sa pag-aagapay na makasurvive araw-araw, kulang ang trabaho, walang kinikitang sapat, isang kahigsang tuka ng mga pamilya ay dumadami araw-araw. Subalit ito ang inuuna at inaasikaso ni Marcos. Kaya naman po, mataas na ang galit at diskontento ng mamamayan sa kanya. Negative 15 overall sa latest survey ang trust and approval rating ni Marcos. Negative 40 plus sa Mindanao and negative 31 sa Metro Manila, mga kababayan. Sa Visayas, ganun din. Yata mataas, negative 32 ang pagkakalam ko ang overall ratings niya doon sa Visayas. So mga kababayan, wala nang ibang pupuntahan si Marcos. Habang ang katotohanan ay humahalagpos ang kapangyarihan sa kanyang kamay, nagpupumilit siyang gapusin naman ang karapatan ng mga mamamayan at kanya nang pinababayaan na malugmok ng tuluyan ang ating ekonomiya at ang buong kalagayang pangpolitika sa bansa. Basta bundat at busog sila, nakuha na nila ang kanilang share, no? According to the revelations of Saldico, 100 billion pesos po ang insertions na hiningi ni Marcos at ito ay para sa kanya. Hindi pa kasama ang naunang mga deliveries na umaabot sa mahigit 50 billion pesos. Ang na-deliver kay Marcos, kay Romualdez ganon din, mahigit 50 billion pesos, mga kababayan. At kay Sandro Marcos, kay Lisa Araneta, it has been like a big syndicate of a family enterprise na ginagamit ang poder, ang Kongreso, ang budget, at lahat ng ahensya ng gobyerno ay nadidiktahan at nakokontrol nila at walang pumapalag sa sistematikong korupsyon at malawakang pandarambong. Yan ang issue dito. Kung bakit ginugulo ni Marcos ang Senado, magpapatawag ng Senate session at kanyang buligligin ang mga Blue Ribbon Committee at kinakasuhan pa ang mga whistleblowers at witnesses, pati ang mga kritiko na lehitimong nagdadala ng issue kagaya po ng nangyayari kay Eric. Pero nandyan naman ang taong bayan, everything will go down on how the people are going to react and what are they going to decide about. Sama-samang pagkilos o sama-samang pananahimik na sa taong bayan po ang kasagutan niyan. Maraming salamat sa panonood at pakikinig kay Eric at sana po huwag tayong mawala ng pag-asa at malakas na panalangin upang ituloy-tuloy ang panawagang magbago na ang kalagayan ng ating gobyerno at ng buong lipunan at nang sa ganun po maabot natin ang kapayapaan at pag-unlad ng ating buong mamamayan at ng buong bansa. Maraming salamat muli at mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone. May Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat muli. Bye for now. Ito po si Eric. Mabuhay.